Alright mga kakumpare, good morning muli sa inyo lahat. Wala nang intro, diretso na video. Let's go. So yun mga kakumpare, meron tayong pinull out na rep na glass type. So yan po ang ating pinull out na rep. At meron muli tayong isi-share sa inyo na paggagawa for today. Alright, so yan mga kakumpare, is na-check na namin to kanina. Itong compressor is nag-overheat. So high ampere. Kaya nangyari yon, nasira mga guys, is number one, yung blower hindi na gumagana ng maayos. So nababad siya ng andar na walang blower, kaya bumigay na yung compressor. So ngayon magpapalit tayo ng compressor. Yan, ito na yung bago. Oh my God! Wow! Na compressor. Yan, yan ang papalit natin doon sa nasira. So bumili na rin ako mga kakumpare ng blower. Kailangan pagkakabit ng ating compressor is bago rin yung blower natin para maprotektohan yung ating compressor na bago. Kaya mayroon tayong blower na kapalit nitong sira. Alright, so tatanggalin natin ito ngayon at kukondisyon natin, at syempre ipiprepare natin lahat yung dapat gawin. Ito, magpapalit na rin tayo ng filter. Yung ilalagay natin dito mga kumpare, yung flare type. Alright, so kung anong proseso rin mga kakumpare ng ginawa ko nung nakaraang mga video, kung napanood nyo, halos isa rin ang proseso nun. Ang kaibaan lang nito mga kakumpare is may blower siyang protection sa para sa motor. So at saka very special ang preo nito. Sana all. Hindi tayo basta-basta makakabili ng mga ganitong klaseng preyon na per kilo. So R290 ang preyon nito mga kakumpare. Yan, R290 ang preyon yan. Kaya hindi tayo makabili ng per kilo niyan. So ito yung ating preyon. Yan, ganito kalaki ang isang orderang kagad. Alright, 290. So yun mga kakumpare, pakita ko sa inyo kung paano tayo mag-mountain ng ating compressor at yung ating blower. Alright, a few minutes later. so yun mga kakumpare, na napatanggal ko na kay Jerry yung ating motor dito sa rep. Yan o, pati blower. So kailangan bago nyo ibalik yung compressor, makapag-set up muna kayo dito ng hihinangin habang wala yung compressor para maluwag. So ngayon pinapalagyan ko na kay Jerry ng service valve habang hindi pa naipasok doon sa ilalim ng rep. So yan, palalagyan natin ito ng service valve bago natin ipasok doon. So yun, ito yung compressor na sira. Ito yung ikakabit natin. Pagtapos niyan,
gear, isusunod mo na yung ano, itong filter. Lagyan mo na rin ng setup ng flare type. Alright. Alright. So yun, naka-prepare na si Jerry ng kakabitan ng ating filter dryer. Meron ng dalawang flare nut sa condenser at sa capillary. So naka-setup na yung mga winelding. Pwede na nating ipasok muli ang compressor dito at ihinangin yung dalawang tubo na yan. Para dito yan, ihinang yung discharge at saka suction. Alright. Wala pa tayong ano rubber yan, poporma lang ni Jerry muna at set up yung ating copper tubing doon sa paghihinangan niya sa compressor. Alright, lalagyan mo ng rubber bago natin. Alright, so yung mga kakumpare, naka-mountain na yung ating compressor kaya pwede nang hinangin muli ang suction at saka discharge. Alright, so yun mga kakumpare, sunod natin yung blower. Siyempre kailangan kabitan din natin ng bagong blower yan. Dito yung sira, yun yung bago, yung pinakabit ni Jerry. Doon sa loob, yun na ang ating blower na bago. So pagkatapos niyan maikabit yung blower, is papaanda rin natin nang wala pang laman yung compressor natin ng Freon. Naka-release yung ating service valve dito, tapos yung ating discharge at saka capillary. Papaanda rin natin, titestingin natin kung walang bara sa hinang na ginawa natin for today. Alright mga kakumpare, pinaandar na namin yung compressor para malaman natin kung may bara sa hinang ng leak tubo. So yun, malakas naman yung ibinibigay niyang pressure sa compressor. So lumalabas sa kabilang dulo ng condenser. Oh my God! Wow! Yun o. So testingin naman natin yung capillary kung walang bara doon sa hinang doon sa fittings. Yan. So pag ganyan malakas ang higop, ibig sabihin yan mga kakumpare, hindi barado yung hinang natin. Kaya ang lagi nyong tatandaan bago ninyo kargahan ng Freon, mag-testing muna kayo sa inyong pinaghinangan at magpahigop muna kayo sa capillary kung maganda ang suction ng higop. Alright, so update ko kayo mamaya mga kakumpare pag lumalamig na yung ating unit. A few minutes later. Alright mga kakumpare, kumpleto na yung karga ng Freon ng ating ginagawa for today. Alright, so ang karga nito is 40 PSI, almost 50 or 40. Yan ang mga karga ng mga 290 na Freon. Hindi ka parehas ng ordinary nating compressor na 134A. 10 PSI lang kinakarga natin. Ito po mga kakumpare is kaya niyang kargahan ng 50 PSI or 60. Pagka backfrost na po yan, pumapalo na lang po siya sa 40 PSI.
Yan po ang kaibahan ng 290 na Preon. Alright. So yun, tingnan natin ang kung negative 2. Nakasetting tayo sa negative 2. Alright mga kakumpare. So yun ang ating temperature. 1.9. Pumapalo lang siya ng negative 1.8. So sasagad siguro yan mga kakumpare ng 1.5. Nakasetting sa 1.5 yan bago mag-cut off ang compressor. Alright, so yan, okay na yung unit natin for today na ginawa. Alright, yan yung rep na glass heater, glass type pala, glass type. Yan. Ano na mga kumpare, yan o, 1.6, negative 1.6 na po ang lamig niya. So solid na po ang ibinibigay na lamig niya. Right, 1.5. So malapit na mag-cut off ang compressor niyan mga kakumpare. Alright. Tayo natin mag-cut off mga kakumpare. Tayo na mga kakumpare, yan, nag-cut off na. Wala na kayong nadinig na under ng compressor. So under ulit yan pag ang negative niya is 2.7, babalik ang thermostat niya ng under. Pag nasa 2.7 na yung ating temperature is babalik ulit ng under yan mga kakumpare. Alright, so yan lang muli ang aking may bigay na idea sa inyo sa pag naka check kayo ng ganitong unit na 290 ang Preon is 60 or 50 ang karga nyo. Depende sa inyo kung makikita naman ninyo sa suction, kung lumalamig na yung sa suction ng 50 PSI, itigil na ninyo ang pagkakarga. Okay na yun mga kakumpare. So yun, sa lahat ng mga makakapanood nito is yun ang maibigay kong idea sa inyo. Sana may natutunan kayo ngayong araw nito sa video ginawa ko ngayon. At sa susunod, mayroon pa tayong maibigay na idea sa inyo kung paano diskarte sa paggagawa. Alright, so hanggang dito na lamang po ang video natin for today. At thank you so much po sa lahat ng nakapanood ng video na ito. Alright, see you next vlog. I love you all. Bye bye.